So ayun mga kap, ang nangyayari, nakatulog ako. Ito yung isang nakikita kong problema pagka nasa 600 kg ka. Ayan mga kap, tingnan nyo, first booking natin, pick up pa lang. Naku po, rough road, tapos ay dulong-dulo. Inay, yan lang. Bigla pa lang sarado yung kalsada dun sa ano, sa bypass. Pagka sa probinsya ka naglalala mo, ganyan yung mga dadaanan. Ganda ng tanawin ah. May kasama na tong ano, joyride ah. Tingnan natin kung paano tayo magmo-move forward kay Lalamove next. Yun, what's up mga kap? So, good morning. Ngayon ay 5:50 ng umaga at maganda yung araw na to kasi ano, first time natin testing tayo ng Lalamove. So nakapag-register na tayo. Yun, pwede na tayong bumiyahe. Ang maganda lang nito, meron sa aking nag-rent for today. So meron tayong ihahatid na kaibigan sa Baliwag, tapos meron siyang tatrabahuhin dun eh. Tapos after nun, susunduin din natin sila. So mangyayari dun sa oras na wala tayong gagawin, kaysa maghintay lang ako sa parking, tatry kong mag-book ng tatry kong kumuha ng booking sa Lalamove. So as in first time ko ngayon. So tingnan natin kung ano mangyayari, kung may kikitain ba tayo. Pero at least meron tayong kikitain dun sa nag-rent sa atin. So maganda to, two birds in one stone kumbaga. So tara na. At hinihintay na nila ako. Kaya nga nung sabi ko kanina, susubukan natin maglalamove para yung sasakyan hindi lang sa atin maging liability, kundi para magkaroon din ng cash flow. So mula dito sa Paumbong, syempre unahin ko muna yung mga sakay ko. Hatid ko muna sila ng Baliwag. Tapos mula sa Baliwag, tingnan natin kung makakakuha tayo ng booking. Medyo mas mataas naman yung chance dun eh, kasi ano siya, yung Baliwag kasi kumbaga marami na ring business dun eh. Hindi ko nga alam, city na yata sila eh. So kumpara dito sa amin mas may chance dun na makakuha ng booking. Yun nga lang, pinasok ako ni Lalamove sa sa 600 kg na category, pero nag-request na ako na bababain siya sa 300. So tingnan natin kung within this day, kasi kahapon yun eh, sabi naman ng iba 24 hours lang daw. So tingnan natin within this day kung ma-approve tayo. Baka naman sakaling umabot, kasi pagka 600 medyo mabigat mga kalaban natin dyan eh. Mga 1000 kg na L300 nakakakuha din sila ng 600. So doon naman sa 300 pumapasok yung mga pang sedan na 200 ganyan. Sa akin naman mas okay na yung kahit maliit lang yung fare, basta maraming booking. Parang tingin ko mapapagtyagaan na, kesa naman yung mga one time big time. Kasi karaniwan naman doon malalayo din eh, long ride. So ayoko pa munang mag long ride ngayon. So within Bulacan lang din kukunin natin. Kung merong Baliwag to Bustos, Pulilan, ganon, o kaya Plaridel, yan, magkakatabi naman yan eh. O kaya San Rafael, San Miguel, yan, kunin natin yan para kasi babalikan ko pa sila sa Baliwag eh. Kung hindi na sana, yun, makapag-all out na ako kahit na bumalik ako Malolos o kaya Pampanga yung makuha ko. So tingnan natin, marami akong napapanood na YouTube videos tungkol sa Lalamove. So gusto ko lang din testingin at try natin para yung mga extra oras natin maliban sa negosyo magamit natin ng may sense, diba? Piso sense.
Eto, so sila yung nag-rent sa atin. Mga ihahatid natin yan. Kaya 2 birds in 1 stone to. Pagka nakakuha tayo ng booking mamaya kay Lala Move, kailangan ko pala ng mic, no? Magay ka muna dun sa camera. Yun mga kap, so na-drop na natin yung kaibigan natin dun sa lakad nila. So magta-try naman tayo mag-antay ng booking. So nagda-drive ako ngayon dito sa town proper ng Baliwag. Tingin lang tayo, baka mamaya may pumasok na booking. So ayun mga kap, ang nangyayari, nakatulog ako. Ito yung isang nakikita kong problema pagka nasa 600 kg ka. Ang mga pumapasok sa akin na booking, karamihan long distance, malayo. So kung hindi naman long distance, naunahan naman ako. Feeling ko kasi syempre sa 600 kg ang kalaban natin ay mga L300, tapos baka may sticker pa sila. So pag ganun yata sila yung priority. So napapasukan naman ako ng ng order, kaya lang yun yan, naunahan tayo sa pag-book. Meron ako kaninang nakita, 2 booking yun eh. Okay sana kasi malapit lang dito eh. So naka under review pa siya. So sabi nila, we're reviewing your details. SUV 300 kg MPV, submitted on September 26, which is kahapon. May 24 hours na yun eh, mula nung nagpalit ako. Nag-apply ako for for 300 kg. Kung naka 300 na siguro ako ngayon, maraming pumapasok. Or at least baka kanina pa ako nakakapagbiyahe. So yun lang. Eh ayoko namang lumayo dito. Yung mga long distance sana okay na rin eh. Kung parang meron ako nakita kanina, Baliwag to Santa Maria, or meron din na pa Manila, pwede na sana, tsatsagain ko na sana kesa sa wala. Kaya lang hindi ko pwedeng iwanan yung mga sakay ko kanina, yung mga nag-rent sa atin. So na-assume ko kasi so ngayon 11 AM na. So sabi kasi nung kausap ko, mga 12 to 1 PM or 2 PM ay pauwi na rin sila. So kukuha lang sana ako ng malapit dito. Kaya lang yun yan, mukhang hindi tayo pinapasukan. So ayun, hanggang ngayon no, nag-aabang pa din ako. Ayan, walang pumapasok. Kasi nga siguro dahil dun sa class natin na 600, siguro hindi ganun kadami yung nagpapabook din dun dito sa probinsya. Gutom na ako, wala pang pumapasok na booking. Iba talaga dito sa probinsya eh.
Lalo siguro doon sa class na 600 kg. Kaya yun, hindi ko alam kung may mabubuk na ngayon, pero kumain muna tayo. Ito pagkain ko. Sarap. Yun mga kap, kala ko wala tayong mabubuk eh. May nabuk tayo isa. May nabuk tayo ngayon. Bale Bustos to Angat. Ayan, medyo yung mga ganun, kahit malapit eh, para lang ma-experience natin ba, para masanay lang din tayo. So eto, papunta na ako sa pick up natin. Nakausap ko na si ma'am. Mga ano daw yun, mga paninda. Kamali pa nga ako kanina eh. Ang natawagan ko yung drop off. Di pa talaga sanay eh. Magagamit din natin yan. Eto, malapit na tayo sa pick up. Hindi ko rin kasi kabisado yung lugar dito eh, kasi hindi ako taga dito eh. Pero natuntong ko naman sila ate. Diretso daw, tapos sa dulo kaliwa. Ayan mga kap, tingnan nyo, first booking natin, pick up pa lang. Hotel. Naku po, rough road, tapos ay dulong dulo. Inay. Hotel. Hirap. Ano pala kalsada rito. Saan kaya din? Kaya pa ba dun? Kaya pa yun. Grabe. Oo nga eh. Putek. Nakarating din tayo. Let's go po. First booking. Sa Davao. Medyo malayo yung ano. Wala dito dyan? Ano, makakasya na? Oo. Sige. Kaya gusto ko yung ganyan. Kaya tala. Picture ko nga. Grabe yung putik pala din. Kuya, siguro parang bahay ko to. Ha? Parang mini bahay ko to. Pero kung ginagamit saan? Sa amping. Napapanood ko ano eh. Sa Baguio. Tinutunugan. Ginawa na ano mga kudyang. Nagluluto pa sa loob. Oo. Nakaya na. Mga ganyan sa sakyan. Puno tayo ngayon mga kapo. Kaya nagbablog ako ba? Nagbablog. Lagot po wala kayo. Salamat po. Ayun na mga kap. So na pick up na natin yung dami. Punong-puno tayo. Pero okay lang yan. First time. Priority to eh. So okay lang. Wala tayong kasabay na hinihintay. Let's go. Tuntua sila sa minivan. Ganda daw. Baka daw ginagawa ko ng bahay. Nakakatuwa eh. Kahit na may napasensya si ate kasi bako-bako yung kalsada nila dito. Eh okay lang naman. Eh hindi. Pinasok natin to eh. Diba? Pero in fairness, matigas yung lupa kahit na rough road. Ayan, makakalog ako. Saka hindi naman siya mahabang mahaba. Dapat
pa dito 4x4. Pero tindi ni ano kahit 4x2 lang. Oop. Malangan tayo. Dali, ayusin ko lang. Kumakalog yung pagkakalagay. Isa-isa lang muna yung booking para hindi pa tayo sanay nung ano eh. Sabay-sabay eh. Baka mamaya ka-problema. Tsaka priority nga pala to eh. So priority muna natin. Eto na, palabas na ako ng highway. Kung pumasok sa akin yung booking, kumakain pa naman ako. Hindi ko tuloy natapos yung pagkain ko. Mamaya na lang. Okay lang yun. Mahalaga mayari natin to. Nakakahiya din kasi may kasamang ano rin responsibilidad kasi yung pagkuha rin ng bookings pala. So ako pa naman yung tipo na na ayoko din na pinaghihintay yung customer. So tingnan natin kung paano tayo magmo-move forward kay Lalamove Nax. Kagandahan sa kanya, malapit lang, 6 kilometers lang. So pasok na pasok. Tapos parang nasa kulang 400 na yata yung bayad. So okay, nakakuha pa tayo ng priority. So malaking bagay na yun kaysa nakatambay ako doon kanina, di ba? Yun lang, bigla pa lang sarado yung kalsada doon sa sa bypass patawid ng Angat. So merong rerouting na nangyayari. Medyo lumayo pero yaka naman. In 1.8 kilometers, turn left on Claro Santos. Yun lang mga kapo, pagka sa probinsya ka naglalala mo, ganyan yung mga dadaanan. Sa mga nakakalala sa akin, alam nyo na, tumitingin ako ng spot, fishing spot. Ayan, tulad yan, si Tatang ayan namimilmit na ron. Ganda ng tanawin may kasama na tong joyride may kasama ng stroll to mga kap. Ingat-ingat lang tayo. Medyo bangin ito. Pero maganda yung kalsada na. Ayan patag na. Yung reroute natin naging pasyal pa. Medyo madami lang yung kinarga sa akin. Pero okay lang yan. Naka 600 kg kasi tayo na class pa Hindi ko nga akalain na makakabook tayo Buti meron, sobrang lapit lang talaga, as in 6 kilometers. Nagulat sila dun sa sasakyan Nagulat sila nung tinupi ko na yung yung mga upuan. Pero alam ko yung order na to nakapasok pa siya sa 300 kg Sabagay, magagaan lang din naman. May ilan lang naman na mabibigat. Hindi naman lahat mabigat. So sobrang payapa. Kala mo magkakamping lang tayo Napakaganda rin experience natin ngayon. Naarkila tayo, nakapaglalamove pa on the side. Dito medyo okay na ako Pero kung makakuha pa tayong booking mamaya pauwi ng Malolos, mas maganda. Ang ganda dito Sarap magbike dito. Kakatakot lang dito pag gabi kasi parang walang street light. Pero ganda lalaki ng puno.
Halatang di binabaha dito sa kanila eh. Sa amin eh, baha lagi. Maganda rin ngayon kasi Sabado walang pasok, tanghali pa. Malinis na malinis ang daan. Wala tayo masyadong kasabay. Ganda. Ngayon lang ako nakapag-drive dito kasi pag mapupunta ako dito nakabike. Pag nagbabike kami papunta ng Bustos Dam o kaya ng ng Angat, yan, DRT, pwedeng dumaan dito. Ngayon lang mga kap, medyo na-delay tayo kasi ginagawa pa lang kalsada dito. One way lang yung nadadaanan. Pero all goods lang, saglit lang naman tayo nagantay. So yun, may ginagawa pa lang mga kalsada. Sana hindi substandard. May mga ahon pala dito. Ayan, nakapalaban tayo ah. Kaya naman siguro to ni Payapa. Mababa lang naman eh. Yun. Yun na, malapit na tayo mga kap. Dito sa drop off. Bali 12:30 pa lang. Loban. Hirap dito paggabi ah. Rough road din yung dulo. Ganda dito ah. Para magka-camping na ako ah. Hindi na umuwi. So ayan mga kapang kwento ng ating unang lalamove. Isang order lang ako ah. Eh meron kasi tayong kausap eh. Siyempre babalikan ko pa sila. Hello po, Ma'am Jennifer po. Yes po. Ma'am, saan po kayo ditong gawin? Nandito na po ako sa parang magkocross na daan. Sige kuya, diretso kami makikita ng Billion. Wala po. Nakikita lang ito eh. Meron po akong Kakaliwa ka. Kaliwa po? Kaliwa ka. Oo. Kaliwa ka, tapos may gate ka makikita sa kanan mo, white. Sige po ma'am. You've arrived at your destination. Ayun pala. Kasi cruise yung daan eh. Ayan. Dito pala tayo. Grabe, parang campsite yung pinuntahan natin. So yun mga kap, nagkaroon tayo ng tip kay ma'am. 318 lang dapat yung babayaran niya. Ginawa niya 400. So thank you ma'am. Sa aling mapanood mo to. Salamat po. Ayos yun ah. Priority diba? Instant 400. Hindi ko yung kikitain kung natulog lang ako doon sa ilalim ng puno kanina. Hindi pa tayo nakakain eh. So try kong maghanap ng pwesto na makakainan. Feeling ko ang haba na ng vlog ko. So yun mga kap, nakalabas na tayo dun sa rough road. Kaya kamusta ang experience? Okay naman. Sa pagbubuhat naman, wala naman akong arte dun eh. Ay wait lang, tawag. Tinatawagan na ako nung kumpare ko. Ayun na, so nakaisang booking naman tayo. Pero tumawag na yung tropa natin at kailangan ko na silang sunduin. So
ayos din. Nakakatuwa kasi nakahabol, di ba? Tsaka yung booking natin priority, may tip pa. Kaya yun, thank you kay ma'am. Eh total nandito lang din tayo, so yun, kumita pa tayo na extra. Pero sa susunod, abangan nyo yung mga susunod natin na upload tungkol dito sa ating Lala Move serye. So ngayon pupuntahan ko na yung kaibigan natin at uuwi na kami ng Pombong. Maraming salamat sa pagsama. Akala ko kanina quit na, di ba? Akala ko wala nang papasok na booking. Sumuko na nga tayo kanina. Nag-outro na ako kanina. So maraming salamat at payapang araw.